Nagsisimula ang kwento sa isang balisang babae na nagtatanong kay Aram kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Pagkatapos, tututok ang kamera sa isang maduming pinto at halatang may masamang nangyari sa tatay niya. Nakakalungkot, hindi nakaligtas ang lalaki at pumanaw sa isang napakatrahedyang paraan. Sa pagharap sa gulo na ito, pinipilit ni Aram na itanim sa isip niya na hindi magiging mahirap ang mag-isa simula ngayon. Pagkatapos, nakatitig lang ang bata sa monitor para maglaro ng Last Eden, kumakapit sa pangako na hindi na siya ulit may iwan. Nagsisimula ang laro sa pagpapakita kay Eve, ang newbie guide, na bumabati sa manlalaro. Sa pagpasok, niloload ng screen ang avatar ng bida, isang knight na nakasuot ng astig na armor. Kalmadong nagtanong ang virtual assistant kung handa na siyang simulan ang laro. Naghahanda ang mandirigmang naka-armor para simulan ang isa na namang paglalakbay sa fantasy universe na iyon. Mag-isa sa madilim niyang kwarto, sumang-ayon si Aram at sinabi sa sarili na ang avatar lang niya ang kaisa-isang kasama na kailangan niya. Lumipas ang panahon at mas matanda na ang bida natin ngayon, hirap na naglalakad papuntang high school at mukhang pagod na pagod. Nakita niya ang isang patay na hayop na itinapon sa gilid ng kalsada. Pagkakita sa malungkot na eksenang iyon, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon sa sitwasyon ng kaawa-awang hayop. Pagkatapos niyon, nagkumpulan ang ilang estudyante, nagsitsismisan at nagpapakalat ng chismis tungkol sa anak ng isang kriminal. Nang mapansin nilang malapit lang si Aram, sinimulan nilang ibagsak siya gamit ang matitinding pang-insulto. Binaliwala niya lang ang masasamang salita at nagpatuloy sa paglalakad habang iniisip ng grupo na isa siyang baliw. Sanay na siyang harapin ang ganitong katoxic na kapaligiran araw-araw, kaya palihim niyang binubuhat ang bigat ng kahihiyan. Pagkatapos, isang estudyante ang nagtanong sa kaklase niya kung seryosong hindi niya kilala kung sino ang bida. Walang pag-aalinlangang ibinanggit niya ang buong pangalan ni Aram sa babae. Habang nakaturo sa sirang-sirang desk, ipinakalat ng bata ang chismis na may ginawang sobrang sama ang nanay ni Aram. Papasok ng classroom, nakita ng bida ang desk niya na tadtad ng pang-insulto at masasamang sulat. Kahit ang bigat ng pakiramdam, umupo lang siya ng tahimik at naisip na kakayanin niya ang lahat ng basurang ito dahil sa paborito niyang laro. Pagkatapos ng huling klase, umuwi siya at huminto mismo sa harap ng pinto ng kwarto niya. Para sa kanya, ang kwartong iyon ang totoong mundo niya, ang nag-iisang ligtas na lugar na natitira sa kanya. Pagkatapos, umilaw ang monitor, pinapakita ang kanyang walang katapat na avatar sa mundo ng Last Eden. Ito ay isang sobrang lumang online ang eksaktong lugar kung saan nagkakilala ang mga magulang niya bago sila nagpakasal. Pero paglipas ng panahon, nagkasira-sira ang buhay ng pamilya niya sa napakalalang paraan. Ang laro, na ipinakilala sa kanya ng nanay niya, ang naging pinakauna at nag-iisa niyang takas sa realidad. Habang lumilipas ang mga taon at nag-level up ang teknolohiya, iniwan ng napakaraming manlalaro ang server. Kahit nagiging ghost town na ang virtual na mundo, ang pananatili sa digital na espasyong iyon ay mas masarap pa rin sa pakiramdam para sa kanya. Sa unibersong iyon, nakuha niya ang walang katumbas na kapangyarihan at siguradong-sigurado siya na kaya niyang gawin ang kahit ano. Hanggang sa tawagin ng malambing na boses ng batang guide ang pangalan niya sa laro. Sa napaka-friendly na tono, nagtanong si Eve kung kamusta ang araw ng bida. Ang max level na mandirigma, na number 1 sa leaderboard, ay nakikinig lang sa kanyang virtual na kapartner nang hindi nagsasalita. Naisip niya kung paano palaging nasa tabi niya ang newbie guide simula pa noong nagsimula ang kanyang adventure. Habang tuluyang binabaliwala ng ibang manlalaro ang Nise at nagmamadaling lumayo, tumanggi siyang iwanan lang ito sa ere. Ginawa niya iyon dahil lubos niyang nauunawaan ang sakit ng maiwang mag-isa sa dilim. Nang mapansin ang kawalan ng pokus ng knight, hinawakan ni Eve ang kanyang kamay at nagtanong na mukhang sobrang nag-aalala kung may problema. Pinaalalahanan siya ng avatar na palagi siyang malayang maglabas ng sama ng loob at mag-usap tungkol sa kung anuman ang bumabagabag sa kanya. Sa sobrang lambing, sumumpa siyang hindi niya ito iiwan kahit anong mangyari. Pero tumama ang realidad na parang truck nang mag-announce ang system message tungkol sa permanenteng pagsasara ng mga server. Nakaupo lang sa harap ng screen, nanigas si Aram nang mabasa niya ang masamang anunsyo tungkol sa pagsasara. Wasak, napaisip siya kung iwanan din ba siya ng unibersong ito. Lahat ng pinaghirapan niya at ang sobrang yaman na inipon niya ng maraming taon ay maiiwan na lang sa inventory niya. Bawat isang tagumpay ng kanyang astig na knight ay malapit ng maglaho sa digital na kawalan ng panghabang buhay. Sinulyapan niya ng huling beses ang perpektong stats na buong buhay niyang pinaghirapan. Pagkatapos, napunta ang malungkot niyang tingin sa beginner guide, na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno. Isang malaking alon ng kalungkutan ang tumama sa kanya nang ma-realize niyang mawawala na ang nag-iisa niyang kasama. Wala nang ibang pagpipilian, hinawakan niya ang mouse at paulit-ulit na kinlik ang maliit niyang virtual na kaalyado. Ibinalik lang ng laro ang karaniwang generic na voice lines tungkol sa pananatili sa kanyang tabi. Dismayado, sinumbat niya ang walang kwenta nitong pangako tungkol sa hindi pag-iwan sa kanya. Isang malaking bagong mensahe ang lumitaw sa monitor, hudyat na nagsimula na ang proseso ng pagsasara. Bumulong siya na, sa huli, iiwanan din siya ng guide, gaya ng ginawa ng kanyang mga magulang.
Lumitaw ang isang countdown sa screen na nagpapakitang 3 segundo na lang ang natitira bago ang lahat ay matapos. Bumuhos sa kanyang isipan ang mga alalahanin ng masasayang oras sa laro, habang nagrereklamo na palagi siyang iniiwan ng lahat. Paulit-ulit na kumikislap ang babala na nagpapakitang 2 masakit na segundo na lang ang natitira. Matindi pa rin ang kagustuhan niyang ipagpatuloy ang astig na paglalakbay na iyon kasama ang ngisi. Halos umabot na sa 0 ang timer, at ang orasan ay tumatakbo na pababa sa pinakahuling segundo ng buhay ng server. Habang nakatago sa dilim ang kanyang mukha, gumawa ng desperadong hiling ang lalaki. Dahil nawalan na ng pag-asa, hiniling niya mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa na sana ang totoong mundo ay maging isang laro na lang. Bigla na lang, isang nakakabulag na liwanag ang lumabas mula sa monitor, kasama ang isang kakaibang notification na nagsasabing hindi pa tapos ang laro. Tuluyan siyang nanigas sa hindi kapanipaniwalang liwanag na bumalot sa kanyang kwarto. Sa mismong gitna ng kislap, lumitaw ang anino ni Eve, inaanyayahan ang bida na simulan ng maglaro ng magkasama. Nanigas na lang ang lalaki, manghang-mangha at nahihilo sa mga nakakabaliw at supernatural na bagay na nangyayari mismo sa harap niya. Nagkot ang eksena sa isang malamig na simoy ng hangin sa umaga, tinatangay ang mga kurtina ng bintana. Nagising si Aram na nagulat nang nakadapa ang mukha sa kanyang keyboard, nag-isip kung nakatulog lang ba siya. Nang makita ang disconnect message sa monitor, naisip niya na ang liwanag at ang boses ay isang panaginip lang. Nagpatuloy ang araw at nagsimula na naman ang nakakapagod na buhay niya sa courtyard ng eskwelahan. Habang naglalakad sa mga hallway, dala niya pa rin ang pamilyar na bigat ng taong hindi na umaasa sa anumang magandang bagay, hanggang sa isigaw ng isang malakas na boses ang pangalan niya, dahilan para lumingon siya. Bigla na lang, isang nagwawalang kaklase ang sumuntok sa kanya ng malakas, sabay bagsak ng mga pang-insulto. Dahil sa panloloko na yon, nahulog na lang siya sa sahig ng hallway ng walang kalaban-laban at sobrang nasasaktan. Sa pagsasamantala sa sitwasyon, tuluyang nawala sa katinuan ang bully, at sinisisi si Aram sa pag-iwan ng kung ano sa desk niya. Nakadapa at walang kakayahang lumaban, walang ideya ang bida kung ano ang nangyayari habang patuloy pa rin ang masasamang salita. Tulala pa rin mula sa biglaang pag-atake, sinubukan niyang isipin kung ano ba talaga ang inilagay ng isang tao sa desk ng bully. Ang nakakapagtakang bagay sa desk ng paaralan ay ulo pala ng isang level 1 monster. Sa pagtingin sa nakakatakot na eksenang iyon, inangat ni Aram ang kanyang ulo, nagpapakita ng madilim at nakakikilabot na ekspresyon. Agad-agad, umurong ang lahat ng estudyante sa klase, sobrang natakot sa matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula silang magbulungan, kumbinsidong nasira na ng tuluyan ang ulo ng bully. Para sa mga normal na estudyante, ang bagay sa desk ay mukha lang patay na hayop sa kalsada. Binabaliwala ang kaba sa paligid, patuloy na iniinsulto ng bully ang lalaki, tinatawag siyang anak ng magnanakaw. Pinitik niya ito at sinabing hindi na raw makilala ng bida ang pagkakaiba ng laro sa tunay na buhay, gaya ng nanay niya. Dahil hindi na niya matanggap ang isa na namang insulto, sumugod ang lalaki at hinawakan ang bully mismo sa kwelyo. Naulol na ng husto, sumigaw ang bully at pinipilit malaman kung ano ang level ng bida. Nanatiling kalmado, pinakinggan na lang ni Aram ang sigaw ng walang sinasabi. Pagkatapos, sinabi niyang isa lang din siyang level 1 na newbie, sabay bitaw ng malakas na suntok sa kanan. Pero bago pa man tumama ang suntok, isang misteryosong kamay ang sumalo nito sa hangin. Nagulat sa biglaang pag-block, nagpumiglas ang bully para makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak. Dahan-dahan, isang kumikinang na braso na gawa sa cyberdata ang nagsimulang mabuo sa mismong gitna ng silid-aralan. Natulala ang bully habang pinapanood ang mystical na nilalang na ito na lumilitaw mismo sa harap niya. Bigla na lang, ang enerhiya na nakabalot sa misteryosong kamay ay marahas na pinilipit ang braso ng bully. Matinding sakit ang naramdaman ng bata, at nagpakawala siya ng desperadong sigaw sa mismong klase. Ang tunog ng kanyang sakit ay umalingaw-ngaw sa paligid habang siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa sahig. Nang makita ang horror show na ito, nagpanik ang lahat ng iba pang estudyante. Sa labas ng eskwelahan, biglang naging itim ang kalangitan habang isang dambuhalang estruktura ang unti-unting lumilitaw sa abot-tanaw. Sinabi ng lihim na nilalang na matagal siyang naghintay para tuluyang matupad ang kanyang pangako. Pinuno ng matingkad na gintong liwanag ang silid na nagpapakita ng nagniningning na mga pakpak. Nagpakita ang napakagandang banal na nilalang sa buong kaluwalhasyan nito, mismo sa harap ng batang manghang-mangha. Agad na nakilala ni Aram ang lumang virtual ally niya sa laro. Huminga ng malalim, binanggit ni Eve kung gaano kasarap ang hangin sa totoong mundo. Samantala, natulala pa rin ang mga estudyante at nakatitig sa banal na nilalang na ito. Napansin nila ang isang kakaibang berdeng bar na lumulutang sa ibabaw ng ulo ng isa sa mga kaklase nila. Mas lumala ang bangungot ng mapagtanto nilang lahat sa kwarto ay may iba't ibang numero at lebel na lumulutang. Sa kabila ng matinding gulo, natuon ang buong atensyon ng ginintuang figura diretsyo sa bida. Sa malambing na tono, inamin niyang ang isipin pa lang na mapalapit ulit sa kanya ay kinakabahan na siya. Para sa nag-iisang batang guide, ang manatili sa patay na virtual universe na yon ay isang totoong bangungot.
Kasabay nito, ang malupit na realidad ng bata ay araw-araw ding walang katapusang paghihirap. Sa madaling salita, pareho lang silang tumatakas mula sa sarili nilang mga pinagdadaanan. Lumabas ang isang system panel na nagbibigay ng opsyon na burahin ang lahat at pagsamahin ang totoong mundo at ang laro. Inilahad ni Eve ang kanyang kamay at inanyayahan ang bida na pamunuan ng magkasama ang bagong unibersong ito. Ipinangako niya na hindi magiging mahirap para sa kanila ang abenturang ito. Tutal, may karanasan na ang lalaki sa pagpatay ng tao noon. Pagkarinig sa nakakakilabot na impormasyong iyon, biglang nagdilim ang mukha ni Aram. Nakakatakot ang tingin niya nang itanong kung alam ba ng alyado niya ang madilim niyang sikreto sa buong panahong iyon. Binalot siya ng matinding tensyon habang naglalabas siya ng nakakamatay na sandata sa mismong kamay niya. Nakahandusay sa sahig at sobrang nasasaktan, umiiyak ang bully habang nagmamakaawang itawag ng ambulansya. Walang awang pinalo ng NC ang kaklase ng malakas para tapusin ang problemang iyon. Pagkahawak sa puluhan, gulat na gulat siyang napagtanto na ito mismo ang pangunahing sandata niya sa laro. Bumagsak ang bully, tuluyang nawalan ng malay pagkatapos ng malinis na atake. Nakatayo lang si Aram, tahimik, sa gitna ng magulong silid-aralan. Pagkabalik sa sarili, lumingon ang bida na may napakalamig na tingin. Tinawag niya ang pangalan ng dating partner niya mula sa virtual world. Sa pag-akalang tinanggap niya ang alok, tuwang-tuwa si Eve sa mga naghihintay para sa kanila. Ngunit bigla na lang, isang mapangwasak na atake ang humiwa sa hangin at direktang tinamaan ang entity. Nagpakawala si Aram ng isang malaking ginintuang atake papunta sa kanya, nang hindi man lang kumukurap. Tinamaan ng critical hit ang guide, at tumilapon siya ng palikod sa sobrang lakas nito. Lumabas ang isang pulang system warning na nagtatanong kung gusto bang tapusin ng user ang laban. Nababalot ng nakakatakot na aura, sarkastikong nagtanong ang lalaki kung ano pa ang silbi ng tulong niya. Lumabas ang totoong stats niya na nagpapakita ng max level 250, patunay na siya na talaga ang pinakamalakas. Namimilipit siya mula sa patraidor na atake, halatang gulat na gulat sa mga nangyari. Nasasaktan at nakadama ng pagtataksil, tinanong niya kung bakit ganito kalupit ang pagbabasag niya sa sumpaan nila. Sa pagtatangkang intindihin ito, tinanong niya kung bakit siya nanatili sa tabi niya sa lahat ng mga taong iyon. Sa halip na sumagot ng matino, inapakan siya ng bata, sabay sabing matitibay talaga ang mga video game avatar. Itinutok niya ang kanyang epic na espada, at tuluyan nang nagdesisyong linawin ang lahat sa kanya. Napakalamig na ibinunyag ng bida na pansamantala lang niyang ginamit ang guide. Nilinaw niyang hindi siya nanatili sa laro dahil may pakialam siya sa kanya. Ang totoo, ang avatar na lang ang natira sa kanya nung tinalikuran siya ng lahat. Nang sandaling iyon, napunta ang isip niya sa isang liblib na kulungan ng mga babae sa ilalim ng ulan. Nang malaman niyang nagiging game map ang realidad, tuluyang nagbago ang mga layunin niya. Ngayon ay may pagkakataon na siyang makipagtulungan sa isang manlalaro na mas malakas kaysa sa ex-guide. Nakatuon sa paggawa ng sarili niyang landas, humakbang ng mariin ang fighter. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na sumugod diretsyo sa nakabulagtang figura. Binalaan ni Eren si Eve na huwag magpatalo ng ganoon kabilis sa labang ito. Nagbiro siya na nagsasabing ang mabilis na panalo ay magpapabagot ng sobra sa hamon ng bagong mundo. Kahit sugatan sa sahig, inangat ng ginintuang figura ang kanyang ulo at pinanlisikan ng mata ang kanyang kalaban. Sa isang malinis at magarang galaw, pinitik niya ang kanyang mga daliri na mukhang walang pakialam. Gumanti ang guide, sinabing sa huli, hindi man lang nagmature ang lalaki. Isang dambuhalang pagsabog ng liwanag at puwersa ang pinakawalan para salagin ang atake ng bida. Nagbanggaan ang dalawang nakakabaliw na kapangyarihan na nagdulot ng matinding pagkawasak sa kwarto. Nadala sa walang palyadong depensa, nanlaki ang mga mata ni Aram sa sobrang lakas nito. Habang hawak ang kanyang espada, napansin ng bida ng may mayabang na ngiti na matagal-tagal na rin nang huling mangyari ito. Pagtitig sa higanteng halimaw sa harap niya, napagtanto ni Aram na ito mismo ang mob na dati niyang pina-farm noong noob pa siya. Sa likod ng klase, nababaliw na ang ibang mga estudyante, sumisigaw sa takot at nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng ito. Sakto namang umatake ang isa sa mga kulay ubing level 5 na nilalang, habang inilalabas ang mga nakakadiring kuko. Sa sobrang bilis, bigla na lang dinaklot ng halimaw ang isa sa mga estudyante na nagpasidhi sa takot ng lahat. Wala man lang oras kumurap ang nahuling bata bago siya marahas na sinakal ng halimaw. Pagkakita sa totoong bangungot na yon, nagsimulang magsisigaw ang iba pang mga kaklase, pinapatakbo ang lahat ng mabilis. Tuluyang nanaig ang takot habang nadadapa sa mga upuan ang mga estudyante at nagmamakaawang may tumawag sa mga guro para sagipin sila. Nauwi sa matinding gulo ang silid-aralan na may mga halimaw na sumusugod mula kung saan-saan habang nag-agawan ang mga kabataan papunta sa exit. Biglang isang maliwanag na ilaw ang patayong humiwa sa hangin, binasag ang dilim ng nakasara na kwarto. Sa isang malupit at seryosong tingin, inanunsyo ng bida na isa lang ang kailangan niya para tapusin ang gulong ito. Gamit ang kanyang nakakabaliw na lakas, nagpakawala siya ng perpektong atake at tuluyang binura ang unang halimaw doon mismo.
Pagkatapos nun, mabilis na sumugod ang fighter, hinihiwa ang kahit na anong humarang sa kanya, inuulit na isang tama lang ang kailangan. Isa pang nilalang ang tumanggap ng nakamamatay na hampas bago pa man ito makaganti. Dumausdo sa sahig matapos ang malupit na combo, kinumpirma ulit ng lalaki na isang tira lang ay sapat na para burahin ang mga malalambot na mobs na ito. Sa kabila ng pagmamasahe, napanatili ng X-Game Guide ang sobrang kalmado at walang pakialam na mukha. Ipinatong ang espada sa kanyang balikat, mukhang inip na inip si Aram at tinanong kung hanggang doon lang ba ang kaya ng dati niyang partner. Inasar siya ng husto ng lalaki, nagtatanong kung inisip ba talaga niyang makakagalos man lang sa kanya ang mga mahihinang mobs na iyon. Nang marinig ang mga pang-insulto, sarkastikong gumanti ang divine figure, nagtatanong kung talaga bang sigurado siya rito. Direkta sa bida, bumanat si Eve na kung nagiging madali ang laro, tuluyan itong sisirain ang saya. Sa isang simpleng kumpas, tila naglabas ang cyber entity ng isang hindi nakikitang bagay sa kwarto para baliktarin ang laban. Bigla na lang, isang dambuhalang portal na nababalot ng mga sinaunang guho ang lumabas sa gitna ng kwarto, na kumikinang ng nakakasilaw. Nanlaki ang mga mata ni Aram, tuluyang nabigla sa bigla ang pagpapalit, pilit inaalam kung anong klaseng kakaibang map ito. Agad niyang nakilala ang epic na istruktura at napagtantong ito ang main gate papunta sa Last Eden Universe. Dahan-dahan, nagsimulang bumukas ang mabibigat na tarangkahan, naglalabas ng sobrang dilim at nakakalasong aura mula sa loob. Nang walang bahid ng takot, inihanda ng fighter ang kanyang espada habang binalot ng makapal na enerhiya ang buong katawan niya. Ilang mga high-level na boss ang nagsimulang lumabas mula sa anino, patunay na mas lalong tumaas ang panganib. Isang game window ang lumabas na nagpapakita ng mini version ng guide, at tinatanong siya kung nagustuhan ba niya ang bagong patibong. Binalaan siya ng avatar na sinadya niyang ilagay ang hadlang na ito para subukan ang kanyang stats ngayon. Ngunit bago pa man siya makatapos sa sasabihin, isang malakas na atake ang humiwa sa hangin, dinurog ang system window ng pira-piraso. Sa isang nakakabaliw na ngiti, sinimulan ng bida na iwagayway ang espada niya, na gumagawa ng mga bagyo ng enerhiya kung saan-saan. Sabik na sabik siya, tuwang-tuwang sa wakas ay magagamit na niya ang mga special skill niya sa totoong laban. Habang hinihiwa niya ang mga halimaw na parang basang papel, ibinulong niyang parang wala namang pinagkaiba ang laban na ito kaysa noon. Sumang-ayon ang panel ng guide sa bata at malumanay na pinaalalahanan siya na phase 1 pa lang ito ng boss fight. Isang higanting game message ang kumislap sa itaas ng lalaki, kinukumpirmang natapos ang phase 1 ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos noon, lumabas ang phase 2 notification, habang mas nakakakilabot na mga halimaw ang nag-spawn sa paligid. Isang matipuno at nakakakilabot na halimaw ang direktang lumundag papunta sa mandirigma, na humihingal sa galit. Ngunit nabura ang halimaw sa isang iglap dahil sa isang perpektong hiwa bago pa man sumayad ang mga paa nito sa sahig. Ang madilim na kwarto ay nailawan lamang ng matutulin na kislap ng espada, hinihiwa ang lahat ng humarang sa daan. Ang isa sa mga nilalang ay nagpakawala ng umaatungal na ungol habang tinatanggap ang buong puwersang pasabog mula sa max-level user. Isang higanting haligi ng enerhiya ang humiwa sa kwarto mula taas hanggang baba, na sabay-sabay nagpasingaw sa mga natitirang halimaw. Umilaw sa langit ang isa na namang victory banner, patunay na pinulbos ang ikalawang wave ng mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Habang pinupunasan ang dumi sa mukha niya, na-curious si Aram at tinanong kung saan ba nanggagaling ang lahat ng mga sunod-sunod na mobs na ito. Nakatitig sa umiilaw na biyak sa kisam, inasar niya ang Diyosa, at sinabihang tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at ibagsak na ng sabay-sabay ang mga mobs. Sa pagbibigay sa mayabang niyang hiling, nagsimulang bumiyak ng matindi ang dimensional portal, na parang salaming malapit ng mabasag. Isang walang katapusang hukbo ng mga halimaw ang bumuhos mula sa biyak sa kisam, tuluyang bumaha sa kwarto, habang nakatayo sa harap ng gabundok na mga higanteng halimaw na iyon. Mukhang maliit ang lalaki, na kalmado lang na naghihintay para sa sabupaan. Napanatili ang pagiging kalmado niya sa 100%, pinanood niya ang avalanche ng mga nilalang na sumusugod papunta sa kanya. Nang may sarkastikong ngisi, nagtanong ang mandirigma kung ito na bang nakakaawang bilang ang lahat ng kaya niya. Nang walang ka-effort, tumalon siya at nagpakawala ng isang mapangwasak na atake, na lumikha ng isang malaking shockwave. Nagsimulang spam ng game notification ang screen, inanunsyong natapos niya ang 3 phase ng sabay-sabay. Winasak ng pambihirang lakas ng impact ang sahig at nagpalipad sa lahat ng mga halimaw sa ere sa isang nakakasilaw na pagsabog. Habang kalmadong naglalakad sa wasak na kwarto, pinagtawanan ng lalaki ang walang kwentang pagtatangka nitong pabagalin siya. Sarkastiko siyang nagtanong kung inakala ba talaga ng guide na mapipigilan niya ang isang veteranong manlalaro gamit ang ganitong simpleng atake. Sa bilis na parang kidlat, hiniwa ng fighter ang hamog at pinagputol-putol ang mga natitirang halimaw na nagtangkang tumayo. Gamit ang isang walang takot na pagtalon, bumagsak siya ng matatag sa lupa, inihahanda na ang susunod niyang tira. Nang makaramdam ng kakaibang enerhiya sa ilalim ng kanyang sapatos, itinarak ng fighter ang kanyang espada sa lupa nang may matinding pag-ingat.
Napansin niya at medyo humanga na nagtago rin ang Diyosa ng mga bitag sa sahig ng mapa. Tinangka siyang patraydor na atakihin ng isang aninong halimaw mula sa ilalim ng lupa, pero walang awa itong tinuhog ng magkakasunod na atake. Naging baliw ang itsura ng AC habang tumatawa, ipinagmamayabang kung gaano kasarap sa pakiramdam na durugin ang mga kalaban sa totoong mundo. Matapos brutal na tapusin ang huling halimaw, naisip niya na siguro na buhay lang ang tatay niya para sa ganitong matinding adrenaline rush. Sa isang iglap, pumasok sa isip ng bata ang isang madilim na alaala ng lalaking nagwawala noong nakaraan. Puno ng dumi at nadadala sa tindi ng laban, nagpakawala ang fighter ng isang baliw na tawa, sinasabing masyadong masaya ang nangyayari. Inilabas ng maliit na panel ng gisi ang nakakapanindig balahibong lakas ng user, habang idineklara ng laro ang tagumpay sa ika-17 stage. Patuloy na dumadaan ang mga face, at tahasang inamin ng avatar na masyado siyang overpowered para sa pagsubok na ito. Sunod-sunod na pop-up ang nagtakip sa paningin ng bida, kinukumpirma ang kanyang panalo sa mga magkakasunod na face. Walang katapat at nag-iisa, nag-chill ang rank 1 player sa ibabaw ng naglalakihang bundok ng mga natalong halimaw. Nang wala nang mahanap na kalaban na babagay sa oras niya, tumalon siya pababa mula sa tambak ng mga mob, dahan-dahang naglakad sa wasak na lugar. Habang naglalakad sa kumikinang na daan, nagtanong si Aram kung naubusan na ba ng mga walang kwentang halimaw ang guide. Lumabas ang isang bagong notification, ipinapakita ang nanginginig na mini-avatar, at nagbababala na ito na ang pinakahuli niyang pagkakataon. Nagmakaawa ang Diyosa na bumalik na sila sa dati at nagtanong muli kung hindi ba talaga siya sasama sa kanya sa laro. Tuluyang binaliwala ang dramatikong pagmamakaawa, nagpatuloy lang sa paglalakad ang bida, winawasak ang mga ilusyong nakaharang sa daan niya. Habang nag-glitch at nag-freeze sa screen, malungkot na bumulong ang avatar na itinapon lang niya ang kanyang pagkakataon. Inis sa katigasan ng ulo ng figura, nagreklamo ang warrior at sinabihang tapusin na ang nakakabagot nitong pananalita. Pero bigla na lang siyang nanigas sa kinatatayuan niya nang lumaki ang mga mata, nang mapansin ang isang malaki at bigla ang pagbabago sa mapa. Pagtingala, nagtanong ang lalaki kung ano bang nangyayari sa kalangitan. Sumagot ang entity mula sa kawalan na ito ang kapalit ng kanyang naging desisyon. Tuluyang nalito, walang kaide-ideya ang bida kung ano ang nangyayari. Ipinunto ni Eve na binalaan niya ito tungkol sa pagsasama ng laro at ng totoong buhay, ibinunyag ang plano niyang gumawa ng eksklusibong mundo para lang sa kanila. Pero noong mismong sandaling trinaydor siya, ginawa niya ang kanyang huling pasya. Nang sandaling iyon, isang napakalaki at nakakakilabot na halimaw ang nag-spawn sa totoong mundo, sa pinakagitna ng syudad. Tuluyang nawalan ng katinuan ang mga tao sa kalsada, nakaturo sa nakakatakot na halimaw. Sa gitna ng gulat, napansin ng isang binata na bigla na lang nagbabagong anyo ang kanyang mga damit. Nakita rin ng isang babae ang pagbabago at napagtantong suot niya ang gear ng kanyang digital character. Nagsimula nang i-report sa balita ang pag-spawn ng isang kakaibang halimaw sa Heroes High School. Nagbabala ang news anchor na nagbabago ang itsura ng mga mamamayan papunta sa mga video game skin. Nang marinig iyon, naintindihan ni Aram na baka humalo rin ang iba pang mga laro sa totoong mundo. Magkakaroon ng maraming iba pang mga max level na user na nakakalat sa buong mundo bukod sa kanya. Agad niyang napagtanto na kailangan niyang makipagbakbakan sa mga hardcore na veteranong manlalaro mula sa iba't ibang laro. Pero may kumpiyansang idineklara ng fighter na walang kaso iyon dahil madali lang niya silang mapapatay lahat. Pinagtawanan ng cyber figure ang sitwasyon, dudang-duda kung magagawa ba talaga niya yon. Binalaan niya itong mabubura ang kanyang avatar mula sa mundo kung hindi siya makikipagtulungan sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, isang level 1 na babala ang kuminang mismo sa harap niya. Nakaturo sa lalaki, idineklara ng Diyosa na wala ng paraiso na natitira para sa kanya. Tinitigan ni Aram ang kanyang mga kumikinang na kamay habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang level, nagtatanong kung ano bang ginawa nito. Sa isang madilim na tingin, sinabi ni Eve sa kanya na lumaban siya sa impyernong pinili niyang tirahan. Iginigit ng lalaki na malaman kung saan napunta ang lahat ng progress ng avatar niya. Sa matinding galit, hindi niya matanggap na naglaho ang mga gear niya pagkatapos ng mahabang paghihirap. Pagkatalikod, ipinunto ng avatar na siya ang mismong sumira sa kasunduan nila. Lumaki ang mga mata ng bida, hirap paniwalaan na na-nerf ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa maging zero. Nanatiling seryoso ang mukha ng Diyosa at kaswal na binanggit na direkta niyang binura ang lahat ng pag-aari nito. Sarkastiko niyang iminungkahi na subukan nitong magsimula ulit mula sa wala tulad ng isang noob. Nang maharap sa walang kwentang sitwasyon na ito, napabuntong hininga na lang ang lalaki. Pero pagkaraan ng isang segundo, nagsimula siyang tumawa ng parang baliw habang umalis ito. Nagpapakita ng nakakabaliw na ngisi, tinanong niya ito kung ano sa tingin nito ang gagawin niya roon. Pagkaapak sa isang maliit at kaawa-awang mob, nagkomento ang bida tungkol sa vibe ng lugar na ito. Nang walang pagdadalawang isip, dinurog niya ang insekto gamit ang isang mabigat na apak. Nang mag-level up sa level 2, isinumpa ng lalaki na ito ang mundong palagi niyang pinapangarap. Nakatitig ang Diyosa sa reaksyon ng warrior na mukhang litong-lito.
Agad-agad pagkatapos nyon, umabot na siya sa level 3 habang patuloy na sumusugod. Nagpakawala ang fighter ng masamang tawa, tuluyang kinakain ng matinding sandali. Nang ilabot ang avatar habang pinapanood ang kanyang dating kaalyado na tuluyang masiraan ng bait. Naalala ni Aram ang pang-aalipusta nito na yon lang ang pinakamagandang magagawa niya. Mabilis pa sa alas 4, lumingon ang lalaki dahil naramdaman niyang may parating. Bigla na lang, isang brutal na atake ang tumama sa bida na nagpalipad sa kanya. Nakahandusay sa sahig, sinubukan niyang bumangon habang nag-isip kung ano ba ang tumama sa kanya. Iminungkahi ng mini-goddess na suriin nila ang mapa. Isang malaking level 45 na halimaw ang nag-spawn, at sinabi ng avatar na gusto nitong mapanood ng malapitan ang pagdurusa niya. Mula sa lupa, iniangat ng lalaki ang kanyang ulo para makipagtitigan sa bagong banta sa harapan niya. Sa isang iglap, marahas siyang sinunggaban ng halimaw. Nakabitin sa hangin hawak ng halimaw, ngumisi lang si Aram, kinukumpirma ang hinihinala na niya. Sinasabi niya na alam niyang gagawa ito ng ganitong klaseng kalokohan. Sa isang kisap mata, dumampot ang bata ng isang sirang piraso ng kahoy mula sa mga labi. Inihahanda ang kanyang bagong sirang sandata, hinarap niya ang hamon ng walang takot. Mahigpit na hinawakan ang biyak na kahoy, nagbabala ang fighter na oras na para sa round 2. Gamit ang pambihirang husay, nagpakawala siya ng isang uppercut strike direkta sa kalaban. Umatungal ang kalaban matapos makatanggap ng napakabilis na atake. Napansin ni Aram na sobrang baba ng damage niya, pero pinantay niya ang laban sa pamamagitan ng pag-alam sa attack pattern ng halimaw. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, pinapatunayan na siya pa rin ang may kontrol sa laban. Habang pinapanood ang lahat ng nangyayari, mukhang asar na asar ang cyber figure na nadadalian siya rito. Sumugod ang halimaw sa sobrang galit, at nagulat ang lalaki sa biglaang bilis nito. Pinunit ang espasyo sa sobrang bilis ng dash ng kalaban. Muntik nang hindi matamaan ang bida sa labis na agresibong pagsugod na yon. Naisip ni Aram na mas mabilis ang halimaw kaysa sa inaasahan niya. Nakatingin sa sarili niyang wasak na sandata, inisip niya kung ito na ba ang hard cap ng avatar. Walang babala, brutal na kinagat ng halimaw ang braso ng bata. Tuluyang nadurog ang bida sa pambihirang lakas ng nagwawalang halimaw. Hirap siyang lumaban, at natamaan ng sunod-sunod na patuloy na umubos sa linya. Kahit nakaipit na sa mga kuko ng halimaw, nagawa pang laitin ni Aram ang nilalang dala ng matinding galit. Tinitigan niya ang halimaw ng may matinding puot, nagtatanong kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob para gawin yon. Pinanood ng avatar ang lahat mula sa malayo, isinusumpa na walang kwenta ang maliliit na panlilinlang nito. Habang halos naghihinalo na ang lalaki, tinanong ng Diyosa kung natauhan na ba siya sa realidad. Pag-upo sa tabi nito, isinumbat niya na walang sinabi ang warrior nang wala ang gabay niya. Kahit bugbog sarado na, pinilit pang umisi ng bida, nagtatanong kung ganoon ba talaga siya kawalang kwenta. Tinitigan lang ng Diyosa ang bata ng may matinding pandidiri. Tumalikod sa bakbakan, sinabihan niya ito ng good luck sa pagsubok nitong makaligtas ng mag-isa. Nagsimulang maging mga piksel ang avatar habang nawawala, binalaan siya na hindi magtatapos ng ganito ang lahat. Isang pulang mensahe ang kuminang sa laro, habang idineklara ng boses niya na babalik itong gumagapang sa kanya. Matapos maglaho ang guide, marahas na ibinagsak ng halimaw ang lalaki sa sahig. Habang nasa lapag, tumawa si Aram, mas komportable na ngayon dahil umalis na ito, dahil kagsisimula pa lang ng tunay na saya. Walang ano-ano, isang napakalakas na atake ang tuluyang pumuksa sa halimaw na nakadagan sa bida. Naisip niya kung paano siya palaging napapasaya ng dati niyang kalaro, at nakita niyang kasing nakakatawa pa rin ito tulad ng dati. Agad-agad, isang masakit na alaala ang pumasok sa isip niya, kung saan hawak ng kanyang ina ang isang matalim na bagay at tinatanong kung ayos lang siya. Natauhan ang binata na sobrang nahihilo sa nakakabaliw na pangyayari sa laban. Pagtingin sa unahan, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa ibabaw ng patay na halimaw, nakahina ng maluwag dahil hindi siya nahuli. May kumpiyansang itinuro ng estrangherang babae ang daliri niya, tinitarget ang mga nakakainis na kaaway sa paligid. Habang umiilaw ang kanyang kamay, sinabi niya na sakto lang ang difficulty level na ito para mag-warm up. Walang babala, isang dambuhalang kuko ang bumagsak mula sa langit, at nawasak ang sahig dahil sa matinding lakas nito. Ang matinding puwersa ng pagbagsak ay nagpaangat ng malaking alikabok at mga bato sa paligid. Napabagsak, umubo ng matindi ang mandirigma habang sinusubukang bawiin ang kanyang sarili mula sa pagkakahilo. Habang sugatan pa rin, inangat niya ang kanyang ulo at nagdududang nagtanong kung sino ba ang bagong babaeng ito. Biglang umulan ng iba't ibang kulay ng ilaw mula sa langit, eksakto tulad ng mga nota sa isang revealed game. Nag-post ng madrama ang baguhang kasama habang bumaha ng musikal na enerhiya sa paligid. Lumitaw ang isang game panel, at nag-trigger ang isang extreme difficulty na revealed stage. Dahil doon, umulan ng mga sakto sa oras na light attacks sa higanteng halimaw kasabay ng mga nahuhulog na nota. Umiyak sa sakit ang halimaw habang tinatamaan ng sunod-sunod at perpektong combo ng mga atake. Habang nanonood, sobrang namangha ang binata, napapaisip kung ito ba ang tinutukoy nila kanina. Agad niyang naisip na baka isa siyang high-ranking player mula sa ibang server.
Habang gumagalaw ang mga kamay ng kasing bilis ng liwanag, perpektong tinatamaan ng babae ang mga nota at nagbuo ng isang God Tier combo. Patuloy na dinudurog ng mga haligi ng enerhiya ang kalaban mula sa itaas, kaya wala itong pag-asang makalaban. Sobrang namangha, lumaki ang mga mata ng bida sa hindi kapanipaniwalang ipinakitang husay. Isang malaking gintong liwanag ang bumalot sa kwarto, nag-aanunsyo ng isang flawless clear sa reveal stage. Pagkatapos ng pagsabog, nakatayo lang ang manlalaro doon, sobrang kalmado, naghihintay na humupa ang alikabok. Sa likuran, makikita ang higanteng bangkay ng halimaw na ganap na nawasak sa gitna ng mga gumuhong bahagi ng eskwelahan. Sa pagiging sobrang magalang, inilahad niya ang kanyang kamay para tulungan ang binata na makatayo. Nakahinga ng maluwag ang babae, at sinabing nahanap din niya ito pagkatapos ng matagal na paghahanap. Nagpakilala siya bilang Hyona, ang rank 1 player sa kanyang server, at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Pero marahas na tinabig ni Aram ang kanyang kamay at nagtanong kung gusto na bang mamatay ng pakialamerang babae. Hindi napansin ang masamang ugali nito, nasasaktang sumagot ang babae na gusto lang naman niyang tumulong sa boss fight. Tumingin siya sa kanyang na halos 0 na sa level 3 at nagreklamo na pa-excite pa lang sana ang laro. Tuluyang binaliwala ang estrangherang babae, muling pinulot ng mandirigma ang kahoy na hawakan mula sa sahig. Pinalabas ang pulang aura sa gasgas na sandata, nagreklamo siya kung gaano nakakainis na magsimula ng bagong save file. Sa isang mabilis at baliw na galaw, itinutok ng binata ang nakamamatay na sandata sa kanyang sarili. Agad bumagsak ang katawan niya mula sa atake, at natumbang walang buhay sa nawasak na sahig. Nanigas si Hyona sa kanyang kinatatayuan, sobrang natrauma sa nakakabaliw na ginawa nito. Tumakbo siya palapit sa nakabulagtang binata, tarantang nagtatanong kung bakit bigla siyang gumawa ng ganap na kabaliwan. Hawak ang mukha niya, nag-umpisang magpanik ang babae, paulit-ulit na sinasabing sobrang mali nito. Nagmakaawa ang babae na gumising siya, umiiyak at sinabing hindi dapat ganito magtapos ang lahat na parang game over na. Habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, umiiyak siyang nangako na hindi pwedeng mamatay ng ganoon lang ang mandirigma. Kasabay nito, lumipat ang eksena sa isa pang estudyante na inihahampas ang sariling ulo sa desk, tuluyan ng nabaliw. Isang babaeng estudyante rin ang nababaliw na, sinasabunutan ang sarili dahil sa labis na takot. Nagtatago sa likod ng pinto, narinig ni Hyona ang mga nakakatakot na sigaw na nagsasabing tumakbo ang lahat para iligtas ang kanilang buhay. Maingat na sumilip ang manlalaro sa pasilyo, sinusubukang intindihin ang matinding kaguluhang nangyayari sa eskwelahan. Napakaraming estudyante ang nagtatakbuhan, tumatakas mula sa mga walang awang umatake at sumisigaw, napapaisip kung tunay na tao ba ang mga ito. Walang pag-aalinlangang sumugod ang isa sa malalaking mananakop, naghahasik ng matinding takot sa mga walang kalaban-labang mga bata. Umabot sa sukdulan ang tensyon nang magpakita ng nakamamatay na tingin mula sa likod ng isang nakakakilabot na maskara. Isa sa mga lalaki ang inabot ng isang nakamamatay na atake habang sinusubukang tumakas. Sa gitna ng gulo, isang kalaban na anyong hayop ang marahas na idiniin ang isa sa mga biktima sa lupa. Dinurob ng mabigat na kamay ng halimaw ang target nito sa sahig sa isang napakalakas na paraan. Paralisado sa takot, nakilala ng nanginginig na estudyante ang walang awang umaatake sa kanya bilang isa sa mga kaklase niya. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit narinig ni Hyona na may tumawag sa pangalan niya at nagbanggit ng kanyang elite rank sa laro. Umiyak sa gulat ang halimaw na babae, nagmamakaawa ng tulong at ipinaalalang lagi silang mag-best friend. Nagbigay ng isang blanko at walang buhay na tingin, tinanong ng halimaw kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagkakaibigan na yon. Nakangiti ng nakakakilabot, sumugod siya para pumatay, hysterikal na pinatutunayan ang dating samahan nilang dalawa. Pero, bago pa siya makatama, nasapol ang mukha ng halimaw ng isang nakamamatay na pulang laser beam. Sumagot si Aram mula sa dilim, pinuksa ang panganib sa isang iglap at humakot ng napakaraming yase. Pinapanood ang biglaang pag-iba ng mga pangyayari, naganap na nanigas sa takot. Suot ang epic na baluti, umabot sa level 249 ang bida, ninanamnam ang mga stat boost. Isang god tier na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, agad na ibinalik ang lahat ng nasira niyang kapangyarihan. Umilaw ang game interface upang ibalita na nabalik ng mandirigma ang kanyang pinakamamahal na max level 250. Habang iginagalaw ang kanyang nakabaluting kamay, masaya niyang kinumpirma na ang pag-level up ng backup na alt account ay isang napakagandang desisyon. Nakatitig lang ang baguhang kakampi sa mandirigma, hindi maproseso ang mahika nakakakita pa lang niya. Nagpakita ng isang masama at nakakakilabot ng ngiti, nagmungkahi si Aram na simulan na nilang maglaro ng totoo. Nakatutok ang madilim na alaala ng bida sa isang sirang bola sa loob ng isang napakadilim na kwarto. Ipinakita ang ina ng bata na bumagsak sa sahig ng bahay, sumisigaw at tinatawag ang bata gamit ang isang paos na boses. Nasa sahig din ang batang si Aram at sumagot sa kanyang ina ng sobrang takot. Habang pinapanood ang kanyang galit na ama sa sofa, malamig na nagtanong ang bata kung dapat na ba niya itong patayin. Nakatitig sa umiilaw na monitor, kinumpara niya ang sakuna sa totoong buhay sa madaling pagpatay ng mga kalaban online.
Nang may nakakakilabot na lamig, nangako ang maliit na bata na madali rin niyang mapapatay ang nakatatanda. Pagkarinig sa nakakapangilabot na pangungusap, pabulong na nagpanik ang kanyang ina, nagmamakaawa sa bata na tumigil. Umiiyak ng matindi, sinubukan niyang kumbinsihin ang bata na hindi masamang tao ang kanyang asawa. Nakatingin sa basag na salamin, ipinagtanggol ng babae ang kanyang asawa, sinasabing dumadaan lang ito sa mahirap na sitwasyon. Pinipilit ngumiti habang lumuluha, nagmakaawa siya sa bata na huwag na lang pansinin ang buong sitwasyon. Sa matinding pagmamahal at pag-aalaga, marahang hinaplos ng pagod na kamay ng babae ang ulo ng takot na bata. Niyakap ng mahigpit ang bata sa madilim na bahay, sumumpa siyang gagawin ang lahat para iligtas siya sa bangungot na yon. Pagbalik sa nawasak na eskwelahan, masamang tiningnan ng bida ang babaeng nasa sahig na dumadaing sa sakit. Walang pagdadalawang isip na hinawakan niya ang kwelyo ng babae, at inamin na akala niya talaga ay namatay na ito. May delikadong tingin at maruming mukha, binalaan siya ng mandirigma na matagal na nitong sinusubukan ang pasensya niya. Dahil sa biglaang pagsugod, nabitawan si Hyuna at bumagsak ng patihaya. Nakatayo sa itaas niya, sa pilitang tinanong ng binata kung sino siya sa akala niya para patuloy siyang inisin at kung ano ba talaga ang alam nito sa kanyang nakaraan. Nanginginig sa kaba, nagpaliwanag ang player na nanonood lang siya mula sa malayo dahil akala niya pareho sila ng nararamdaman. Nagbigay ng tipid na ngiti, ipinagtanggol niya ang sarili, sinasabing ang tanging layunin lang niya ay magsilbing suporta sa mga laban. Agad-agad, naalala ng bida ang malungkot na eksena ng patay na hayop sa bangketa, habang nag-etso sa isip niya ang mga salita nitong protektahan siya mula sa mga kaaway. Pagkatanto sa nakatagong katotohanan sa likod ng nakakakilabot na insidenteng iyon, napuno ng purong galit at pagkabaliw ang mukha ng binata. Agad niyang binunot ang kanyang higanting espada, sa wakas ay napagtanto na siya ang naglagay ng bagay na iyon sa kanyang desk. Naiwang walang inik ang babae, habang pinapanood ang higanting espada na nakatutok mismo sa kanya. Ngunit sa halip na magalit, sinabi ng mandirigma na mas nagtataka siya sa isang tiyak na detalye. Sobrang naguguluhan, lumaki ang mga mata niya nang magtanong ang binata kung gaano katagal mabubuhay ang isang elite player sa isang totoong e-match. Sa labas, mukhang naiyanig ang kalansay ng gusali sa bigat ng matinding presyon. Bigla na lang, isang mapaminsalang atake ang humati sa paligid, nagdulot ng malaking pagsabog ng enerhiya at mga bato. Sa matinding takot, umatras si Hyuna, iniwasan ang isang nakamamatay na espada ng bahagya, at nagmakaawa sa binata na tumigil sandali. Sinubukan ng babae na magpaliwanag, nagmamakaawa na pakinggan ang sasabihin niya, habang patuloy na nagpapaulan ng atake ang mandirigma. Muntik ng tamaan, inulit ng dalagita ang kanyang pagmamakaawa na pakalmahin ang init ng ulo nito at makinig. Pagkatapos umiwas, napatid siya at bumagsak ng matindi sa sahig ng wasak na classroom. Walang ibinigay na pagkakataong makahinga, itinarak ng mandirigma ang higanting espada taglay ang nakakikilabot na karahasan sa pagitan mismo ng mga binti ng natatakot na babae. Sumabog ang isang haligi ng enerhiya dahil sa atake, dahilan para mapasigaw sa takot ang babae habang nabiyak ang sahig sa gitna. Matapos basahin ang kanyang galaw, napagtanto ng bida na kaya ng kalaban na perpektong umiwas sa mismong tamang segundo, kahit na mukha siyang mabagal. Sobrang natakot sa brutal na pag-atake, napagtanto niyang hindi talaga nakikipaglaro ang binata. Nakuha ang pansin sa pananabik ng paghuli, umilaw ang mga mata ng mandirigma sa dilim na nagpapatunay na nag-enjoy siya sa ginagawa niya. Nainis sa tindi ng laban, ipinagpalpak ng babae ang kanyang mga kamay, nagpaputok ng liwanag paitaas para itulak ang panganib palayo. Bumaril paitaas ang haligi ng liwanag na enerhiya, tumagos sa hangin at bahagyang naitulak ang binata patalikod. Pagbagsak niya sa sahig na litong-lito, napansin niyang bigla na lang naglaho na parang bula ang dambuhalang espada niya. Masamang tinitigan ng fighter ang babae, nagtatanong kung bakit takbo siya ng takbo imbes na makipaglaban. Pumorma siya para gamitin ang music skills niya habang nagrereklamo ang warrior na masyado siyang panira ng trip. Bigla na lang may lumitaw na malaking game panel na nagpapakita ng Silver Rain skill kung saan lumulutang ang bida habang napapalibutan ng mga nagliliwanag na espada. Habang lumulutang sa ere at pumuporma ng astig, inutusan ni Aram ang babae na galingan naman niya kahit konti. Walang awang umulan ng mga magic sword mula sa langit, kaya napilitan ang babaeng tumakbo para sa buhay niya para hindi siya matuhog. Na-corner dahil sa sunod-sunod na atake, nag-cross arms siya para dumepensa at inulit na ayaw talaga niya siyang saktan. Sa isang simpleng pitik ng daliri niya, naglabas ang user ng neon na enerhiya para gumawa ng shield. Naglabasan ang mga nagliliwanag na bubble shield sa paligid niya para saluhin ang ulan ng mga armas na bumabagsak sa ulo niya. Mula sa air, na-curious ang fighter at inisip kung anong klaseng overpowered na abilidad yon. Pinag-aralan niya ang palaging pagdedepensa ng kalaban at inisip kung puro shield lang ba ang alam ng babae at hindi umaatake. Ubos na ang hininga at napapalibutan ng mga sound interface. Nagreklamo si Hyuna sa sobrang lala ng hirap ng bigla ang boss fight na ito.
Walang tigil ang kamay niya sa lihi ng laro, desperado siyang ituloy ang isang malaking combo para hindi siya ma-wipe out ng sobrang lakas na damage ng bata. Lumapag ang bida sa sahig na mukhang dismayado, iniisip na sayang lang sa oras kung tatakbo at dedepensa lang siya sa buong laban. Habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kalaban niya na nakapatong ang espada sa balikat niya, nagreklamo siyang nakakabagot na masyado ang labang ito. Pero bigla na lang lumaki ang mga mata ng warrior nang magulat siya sa isang palihim na atake mula sa gilid. Mabilis na sinundan ng mga mata niya ang light beam na humati sa kwarto sa sobrang bilis. Hawak ang isang magarbong espadang kulay bahaghari, mabilis na tumakbo ang babae sa dadaanan ng bida at nagbabala na kaya rin niyang magseryoso. Bilib sa biglaang pagbabago, umiti siya nang parang baliw nang ma-realize na marami siyang main server, habang sumumpa naman ang babae na takot lang talaga siyang saktan siya. Baka sa mukha niya ang matinding excitement, idineklara ng bida na itong bagong agresibong galawan lang ang paraan para sumaya ang laban. Nagkasalpukan sila ng malakas sa ere, na naglabas ng shockwave at humati sa buong lugar. Mula sa langit, makikita ang isang malaking liwanag na lumamon sa courtyard ng school, dahil sa sobrang lakas ng salpukan nila. Nawasak ang harap ng building dahil sa lakas ng pagsabog, kaya matinding takot ang naramdaman ng mga estudyanteng nagpapanik na tumakbo palayo. Sa gitna ng gulo, sumulpot ang dating cyber goddess na pormang-porma sa itim na damit at inutusan ang mga estudyante na bilisan at lumabas ng danger zone. Relax lang na naglalakad sa mga guho, pinapanood niya ang malaking pinsalang ginawa ng dalawang top-tier user na nag-aaway. Patuloy ang mainit na labanan habang sunod-sunod na umaatake nang walang awa ang warrior sa nakadepensang babae. Hindi makapaniwala sa kung gaano tumindi ang laban, na-realize ni Eve na hindi magiging madaling pabagsakin ang bata. Patuloy na umatake si Aram nang may nakakabaliw na ngiti, sobrang tuwang-tuwa na ang kalaban niya ay may backup na alt account na ganun kalakas. Habang nanonood sa malayo, kalmadong nagdesisyon ang Diyosa na ayusin na lang niya ang gulong ito sa pamamagitan ng permanenteng pagban sa account ng pakialamerang babae. Pero isang red arrow window ang biglang nag-flash sa monitor, nagbababala na hindi pwedeng burahin ang avatar na ito sa database. Sobrang kinabahan, napakapasya ng walang ideya kung bakit tinanggihan ang mga admin command niya. Umalinggaw ang isang misteryosong boses sa kwarto, pinupuri ang pagiging kakaiba ng bida, at nagbabala na walang bisa ang mga admin perk niya sa lugar na ito. Isang lalaking nakaporma na sobrang mukhang pagod ang nag-spawn sa lugar, pinapaliwanag na ang profile ng babae ay hindi man lang bahagi ng sistema ng Diyosa. Nagulat sa biglaang pagsulpot ng lalaking ito, lumingon si Eve at diretsahang nagtanong kung sino ba siya. Ngumiti ng sarkastiko ang lalaki, tinuro ang sarili at tinawanan lang ang tanong. Kalmado niyang pinaliwanag na isa lang siyang simpleng nisi na nadamay sa mundong ito nang dahil lang sa kanya. Bigla na lang bumaluktot ang katawan ng lalaki, at napunit ng nakakapangilabot habang nagrereklamo ang boses sa limitasyon ng hardware ng basurang katawang tao na ito. Lumaki ang mga mata ng Diyosa nang makita niya ang madilim at nakakalasong enerhiya na tumutulo mula sa lalagyang iyon. Punit-punit ang walang kwentang katawang tao, lumabas ang isang bagong blonde na bulto, at huminga ng malalim, sobrang nakahinga ng maluwag na naunban na rin siya sa wakas. Tumapak ang lalaki sa sahig ng courtyard, naglalabas ng nakakatakot na aura sa lahat ng direksyon sa mismong harapan ng virtual na Diyosa. Naglalakad ng pormang-porma sa kanyang dress shoes, naisip niya ng malakas kung dapat na ba siyang gumamit ng gamertag na nemesis mula ngayon. Suot ngayon ang isang klasikong suit at tie na may mga pakpak sa likod niya, nagpasalamat siya sa Diyosa dahil pinaspawn siya sa totoong mundo. Nagtitigan ng dalawang na nilalang sa gitna ng nawasak na school, na gumawa ng napakabigat at sobrang tahimik na atmosfera. Binigyan ni Nemesis si Eve ng nakakainsultong tingin na nagsasabing mukha siyang isang taong nawala ng buong yaman niya. Naiinis sa pang-aasar, sumimangot ang nakaitim na bulto habang pinapanatili ang seryosong poker face niya. Patuloy siya sa pang-aasar, kinumpara ang epic fail ng Diyosa sa isang taong sumugal ng todo sa isang delikadong laro at naubos ang lahat. Nawalan na ng pasensya sa pang-aasar niya, pinatahimik niya ang invader at tinanong kung ano ba talaga ang alam nito sa master plan niya. Naglabas ang nakasuit na lalaki ng isang kumikinang na deck ng magic cards. Nagmakaawa na kumalma siya dahil nag-spawn lang siya rito para buhatin siya sa laro. Sinasamantala ang katotohanang nawalan ng duo ang Diyosa. Ipinagmayabang niya ang ilang nagliliwanag na baraha nang angakong gagawin siyang isang legit na top-tier player. Sunod nito, maangas na sinabi ni Nemesis na palaging nagbabago ang leaderboards niya na parabang isang malaking sugal. Agad pagkatapos, ipinakita niya ang isang baraha na may hangman, binanggit na naisip niyang gumawa na lang ng sarili niyang elite user. Binalot ang lalaki ng isang kaduda-dudang aura habang nag-aalok ng collab, sinasabing ayaw niyang mabura agad pagka-spawn niya ng mga hardcore fighter nito. Ipinagmamalaki ang mas normal na hitsura ng mga baraha, pinaliwanag ng lalaking ang hirap ay mind control ng lahat, pero napakadaling ibait ng mga to.
Ipinakita pa niya ang maraming barahan ng mga taong nakulong sa araw-araw na routine, sumusumpa na ang mga ordinaryong tao na gustong takasan ang totoong mundo ay sobrang naadik sa laro, at isang simpleng wildcard lang ang kailangan para masira ang pag-isip nila. Tahimik na nakinig ang Diyosa sa alok niya, sobrang nakatutok sa malupit na diskarte ng invader. Itinaas ni Nemesis ang isang kumikinang na baraha na nagpapakita ng isang racer at inalok ang kasunduan na walang kahit anong penalty. Sa labas ng lungsod, siksikan na ang Metropolis dahil sa sobrang lala ng traffic na tuluyang nagpaparalisa sa mga kalsada. Sa loob ng isa sa mga sasakyan, huminga ng malalim ang isang lalaki, nagagalit sa sobrang inis dahil hindi man lang umuusad ng kahit isang pulgada ang pila. Naisingit ng matandang babae sa passenger seat ang baliw na balita kaninang umaga, nagtatanong kung may kinalaman ba sa mga video game ang gulong ito. Umaarte bilang isang taong hindi naniniwala. Inisip ng driver na baka nabait lang ang mga tao sa mga sobrang galing na pagkakagawang lie deepfakes. Ayaw niyang tantanan to, hinuhulaan na kung totoo lahat to, malamang nasakop na ng anak nila ang buong mundo. Tinawanan ang naisip niya, sumang-ayon ang lalaki, at sumumpa na maaayos niya ang lahat ng gulong ito sa isang segundo lang kung nasa loob talaga sila ng totoong laro. Bigla siyang napatigil sa pagsasalita, nakaramdam ng sobrang kaba na parang may kaduda-dudang bagay na susugod diretsyo sa sasakyan niya. Isang napakalakas na pag-araro ang sumira sa kalsada, habang isang napakakakaibang kotse ang biglang lumipad, sinasagasaan ang kahit na anong humarang dito. Kinilabutan sa nakita niya, sinubukan intindihin ng driver kung anong klaseng sirang makina ba yon. Napansin niyang sobrang nakakatakot, na ang kakatwang kotse ay parang mabilis na tumatakbo sa maling linya ng kalsada sa bilis na pangbaliw. Nang hindi man lang umaapak sa preno, patuloy na sumugod ang dambuhalang pulang sasakyan, walang awang dinudurog ang maliliit na kotse hanggang sa maging scrap metal na lang. Matinding panik ang bumalot sa lugar habang tumatalsik sa ere ang mga kotse na nagdulot ng isang napakalaking sakuna. Suot ang isang nakakatakot na helmet, sagad na inapakan ng hindi kilalang driver ang silinyador, na hype dahil na-miss niya ang ganitong adrenaline rush. Tuwang-tuwa sa pagkawasak ng map, inaangkin niyang naramdaman na niya sa wakas kung paano ang tunay na mabuhay. Sa mismong segundong iyon, isa pa ring wasak na lugar ang courtyard ng school dahil sa malupit na e-match. Sinubukan ni Hyuna na pakalmahin ang agro, sumusumpa kay Aram na isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan, at gusto lang talaga niyang mag-support. Pero direktang tinanggihan ng naka-armor na warrior ang alok, tinawag na walang kwenta ang babae, at nilait ng husto ang mga skill niya. Humakbang ng mabigat pa abante, nagbigay siya ng malamig na babala na isa lang siyang laruan na pwede niyang paglaruan. Bigla na lang, isang nakakabinging ugong ng makina ang umalingaw-ngaw sa hangin, kaya naagaw ang atensyon ng dalawang player. Naguguluhang napalingon ang bida, sinusubukang hanapin kung saan galing ang biglaang pagsabog na yon. Bumarumbado ang makinang bangungot papasok sa school, winawasak ang mga pader, at sobrang agresibong pumreno sa gitna ng bakuran. Sa lakas ng drift ay gumawa ito ng napakalaking usok ng alikabok, kaya napilitang sanggain ng warrior ang shockwave. Nanigas din si Hyuna, wala talagang ideya sa brutal na pag-spawn ng bagong boss na to. Nang makita ang naka-armor na fighter, tinitigan ng driver ang bago niyang bibiktimahin. Nang pumreno sa kanyang mabigat na rig, agad niyang kinumpirma na ito siguro ang kilalang-kilala na si Han Aram. Umuungol ang makina habang sinusunog ng mga gulong ang sahig, bumubuelo para sa isang nakakamatay na drive-by. Tinag sa isang game panel ang kalaban bilang rank 1 death racer, na hinamon ang bata para makita kung hanggang saan ang kaya nila. Walang kahit na anong takot, nanatiling nakatayo ang bida, naghihintay na lang sa susunod na galaw nito. Patuloy na nag-burnout ang kakatwang kotse sa mismong pwesto niya, nag-ipon ng napakaraming lakas para sa paparating na pag-araro. Habang patuloy sa trash talk, sarkastikong inimbitahan sila ng driver para samahan siya sa isang maikling biyahe. Bumarurot pa abante ang rig at nagsimulang magdonot paikot kay Hyuna, kinukulong siya sa makapal na usok. Habang pinapanood ang nangyayari, humakbang si Aram pa abante, iniisip na sobrang kakaiba ang agro playstyle na to. Sa mabilis na reflex, ibinaon niya ang epic na espada niya sa sahig, nagpalipad ng napakaraming bato. Nagpaputok ng mabigat na tow cable ang driver, nagrereklamo kung paano siya palaging nahahanap ng ganoon kadali ng mga basurang mob na to. Nabigla, nakita ng babae ang mabilis na paparating na panganib, at sobrang natakot na makuha siya nito. Sagad na inapakan ulit ang silinyador, pinatunayan ng invader na wala siyang pakialam kung buhay man ang babaeng yon. Binitawan niya ang isang brutal na banta na malapit nang maging roadkill ang batang babae sa ilalim ng mga gulong niya maya-maya. Pero pinanood lang ng warrior ang gulo sa bakuran at sinabing amoy basurang-basura ang bagong lalaki. Hype na hype para sa duel, idineklara ni Aram na dapat nilang i-enjoy to dahil isang elite tier user din ang kalaban. Sumugod siya sa isang nagliliwanag na pulang dash, tumatawid sa wasak na mapa sa isang tila glitchy na bilis. Naiwang tulala ang kanyang bata pang duo, hindi man lang masundan ang mabilisang paglapit ng fighter. Nakadikit pa rin ang mga kamay sa manibela,
Ininsulto siya ng driver, sinasabihan ang bata na sige lang sa pagdadakdak habang tinatanong kung ano ang masasabi nito sa speed stats niya. Marahas na bumilis ang front bumper ng sasakyan, perpektong nakahanay para bumangga ng napakalakas sa kalaban. Sinalo ng direkta ang pag-atake gamit ang dambuhalang espada niya, binasa ng warrior ang main stat ng kalaban at pinuri ang bilis nito. Pero nakatitig lang siya at nagtanong kung hanggang dyan na lang ba talaga ang kaya ng driver. Nagbanggaan ang mga kapangyarihan nila, lumilikha ng malalaking apoy habang sinusubukang sagasaan at itulak patalikod ng kotse ang metal fighter. Gulat na gulat ang driver, inamin niya ngayon lang may nakasangga sa malalakas niyang pagbangga. Todo apak siya sa silinyador. Sigurado siyang hindi matatagalan ng bida ang matinding puwersa. Napilitang umatras ang bata dahil sa walang tigil na pagtulak at nawasak ng kanyang steel boots ang sahig ng paaralan. Habang sinusuri ang power level ng kalaban, napadaing si Aram at agad na naintindihan ang gimmick ng boss fight na ito. Kuminang ang kanyang mga mata, hudyat na tapos na ang nakakairitang warm-up nila. Nagreklamo siya kung gaano nakakaboring ang laban bago pinindot ang isang counter skill sa kanyang iti. Sa isang perpektong uppercut swing, inihagis ng dambuhalang espada ang buong sasakyan sa ere, na nagdulot ng malaking damage sa driver. Kaswal na isinandal ng bida ang sandata sa kanyang balikat, at nagkunwaring dismayado sabay sabing isa lang mabilis na insekto ang driver. Habang nakalutang sa ere, nagreklamo ang driver, sobrang nasaktan at nainsulto sa panlalait ng bata. Baliw na pinaghahampas ang buton sa dashboard niya, binalaan niya itong na-unlock na ang totoong horsepower ng sasakyan niya. Sagad na ang speedometer ng kotse at na-activate ang sobrang mapanganib na overdrive mode. Bumulusok mula sa langit ang brutal na makina na kumikinang sa pula, handang pitpitin ang warrior gamit ang max collision damage. Nang maramdaman ang biglaang pagtaas ng presyon sa lugar, tumingala si Aram, kuryoso sa bagong buff. Sobrang yabang ng driver, kinumpirmang may isa pa siyang huling burst trick para ipanalo ang 1-1 nila. Habang pabulusok para sa isang head-on crash, isinumpa niyang dudurugin niya ang avatar ng warrior hanggang maging alikabok ito. Biglang sumulpot si Hyona at nagcast ng light shields para harangin ang marahas na pagbulusok. Mabilis siyang nagpaliwanag na hindi niya sinusubukang i-steal ang kill nito, pero masyadong delikado ang ultimate na yon para palagpasin. Nagmayabang ang babae na nabasa niya ang speed patterns nito at naisip niyang magiging astig itong boss na makakalaban. Agad na binasag ng lalaki ang excitement niya at inutusan ang random player na umatras at huwag makialam sa private 1-1 niya. Nagpakita ng baliw at palaban na tingin, isinumpa niyang ang babae ang susunod sa hit list niya oras na mawasak niya ang kotseng ito. Habang pinapanood silang dalawa na nakatayo lang at nag-uusap, nagreklamo ang driver kung gaano ka-toxic ang pagkampihan siya ng dalawa laban sa isa. Pero tahimik lang na inipon ni Aram ang kanyang kapangyarihan, nilait ang kalaban dahil tinawag nitong speed burst ang mahinang galaw na yon. Biglang tumunog ang dashboard ng driver, inactivate ang isang skill para isagad ang boost meter ng kanyang sasakyan. Nakatitig sa makina mula sa malayo, naisip ni Aram na kailangan niyang unahin ang isang strat para i-see ang mga baliw na dash nito. Kasing bilis ng kidlat, itinaas niya ang kanyang dambuhalang espada at ibinaon ito sa lupa ng may matinding lakas. Inasar ng kalaban ang ginawa niya, tinatanong kung iniisip ba talaga ng warrior na mapipigilan ng lagi attacks na iyon ang pag-drift niya. Nanatiling seryoso at kalmado ang bida, hinigpitan lang ang hawak sa sandata, at binabuffer ang susunod niyang dalaw. Gamit ang nakakabaliw na skill, nagsimulang tumakbo ang bata habang kinakaladkad ang mabigat na espada sa nawasak na lupa. Pinunit ng puwersa ng sandata ang lupa, gumuguhit ng malalim na hukay habang paikot-ikot lang ang kotse sa buong map. Sinamantala niya ang pagkakataon, inulit niya ang sobrang bilis na galaw na humiwa sa panibagong bahagi ng sahig ng paaralan. Habang humaharurot sa top speed, pinagtawanan ng driver ang kakaibang strat at nagtanong kung isa ba itong uri ng troll build. Tinawanan lang ito ng kalaban, sinabing ng trash talk ang bata sa bilis niya pero nakadepensa naman gamit ang pinakamabagal na animation. Mula sa itaas, gumuhit ang hiwa ng espada ng isang pixel-perfect na bilog sa palibot ng dinadaanan ng baliw na kotse. Tinapos ni Aram ang combo sa pamamagitan ng pagbaon muli ng sandata niya sa lupa at sinabing may perpektong spell siya para sa face na ito. Bumaon ng malalim ang espada sa lupa, nagpasabog ng malaking wave ng enerhiya sa buong boss arena. Pagkatapos ng kanyang chant, idineklara ng warrior na ang mismong spell na ito ang hard counter para hulihin ang mga mababangis na hayop. Naguluhan sa matapang na galawan ng bata, nagtanong ang driver kung ano ba talaga ang ginuguhit nito sa lupa kanina pa. Biglang bumuka ang mga hiwa sa lupa, naglabas ng misteryosong liwanag mula sa kalaliman. Umilaw ang isang dambuhalang asul na liwanag, kinulong ang kotse sa isang energy trap na walang lusot. Kinumpirma ng ETA na gumana ang isang hard SIA lockdown skill, at nagtayo ng mga higanteng pader sa paligid ng kalaban. Nahulog ang mabigat na sasakyan sa kawalan nang bumagsak ang buong zone papunta sa hukay na ginawa ng baliw niyang lakas. Pinapanood ang pagbagsak, malamig na sinabi ng fighter na hindi na makakaboost ang driver kung nakabaon na ito sa lupa.
Tuluyang binalot ng anino ang ilalim ng hukay, at tanging ang nakakakilabot na headlights ng makina ang naiwang nakailaw. Bigla na lang, hiniwa ng isang malaking sinag ng liwanag ang buong arena, at bumaril pa itaas sa sobrang bilis. Nag-boost ang driver pataas sa mga patayong pader ng liwanag, minura si Aram at tinawag siyang walang kwentang noob. Umapaw ang kayabangan niya, nagyabang na hindi lang sa patag na lupa nangyayari ang mga totoong e-match. Umakyat ang nakakamatay na makina sa buong taas ng haligi ng liwanag, binaliwala ang physics at ang patibong ng warrior. Ligtas sa labas ng agro range, inasar siya ng kalaban, nagtatanong kung seryoso bang rank 1 player ang isang clunky at basurang tulad niya. Inihanda ni Aram ang kanyang dambuhalang espada, napansing masyado ng madaldal ang kalaban at wala itong karapatang magsalita tungkol sa bilis. Ginanahan sa kanyang clutch play, ipinaalala ng bida na hindi man lang ginagamit ng driver ang sarili nitong mga binti sa laban. Nakakabulag na umilaw ang headlights ng kotse, patunay na sobrang galit ang driver sa pambabara niya. Umungal ng nakakabinging ingay ang makina, naglabas ng makapal na usok habang nag-rev up ang mga gulong para sa isa na namang dash. Dahil na-trigger ng husto sa trash talk, naggitngit ang mga ngipin ng driver sa purong toxic na galit. Nag-activate siya ng panibagong speed buff sa dashboard, sinisigawan ang bata na may pagnanasang pumatay. Humataw paabante ang sasakyan, nagdulot ng matinding sonic boom na pumantay sa buong zone sa isang iglap. Pinanood ni Hyuna ang eksena mula sa malayo, mukhang gulat na gulat sa biglaang malaking stat boost ng boss. Pinanatiling matatag ang kanyang tindig, kalmadong inulit ng bida kung ano mismo ang sinabi niya tungkol sa bilis ng kalaban. Bumabulusok na parang nagliliyab na bulalakaw ang marahas na kotse diretsyo kay Aram, habang sumisigaw ang driver na hindi niya ito hahayaang makapag-log out ng buhay. Inasar siya ng kalaban, tinatanong kung nag-rage quit na ba ang bata matapos subukang itank ang lahat ng mga pagtulak niya. Isang game pop-up ang nagbabala tungkol sa durability loss kapag nag-activate ng counter, pero naisip ng warrior na basura naman talaga ang buong strat ng kalaban. Sinalo ang matinding impact gamit ang kanyang espada. Nagtanong siya, puno ng sarkasmo, kung iyon na ba talaga ang top speed ng sasakyan. Binulag ng inis, sumigaw ng buong lakas ang driver at tinawag ang bida na isang mayabang na bata. Sagad na sagad ang mga diya ng sasakyan, ino-override ang system para ibigay ang lahat at tuluyan ng durugin ang kalaban. Nagbanggaan ng dalawang puwersa gamit ang brutal na lakas, lumikha ng nakakabulag na liwanag na nag-transform sa buong paaralan bilang isang legit na war zone. Mula sa malayo, natatakot na nakatitig ang populasyon ng syudad sa dambuhalang hugis, nagtataka kung ano ang lumipad sa himpapawid. Marahas na tumilapon ang katawan ni Aram sa konkretong sahig, gumawa ng butas sa mismong tabi ng kinatatayuan ng babae. Nakahinga ng maluwag na hindi siya natamaan ng shockwave, nagtaka si Hyuna kung ano ba talaga ang game plan ng lalaki sa nakakabaliw na meta na ito. Nakatitig sa ulap ng alikabok sa hangin, sobrang nagduda siya sa mga kakaibang galaw ng warrior buong laban. Makikita sa skyline sa paligid nila ang mga dambuhalang gusali na wasak dahil sa baliw na splash damage ng matinding duel nila. Nakaupo sa gitna mismo ng butas, nanatiling seryoso at kalmado ang fighter, hawak lang ang sirang hawakan ng kanyang higanteng espada. Sinusuri ang nadurog na piraso ng luot, masaya siyang napansin na tuluyan na talagang nawasak ang gear niya. Dahan-dahang gumapang palapit ang kotse ng kalaban sa nawasak na map, tinatanong kung tanggap na ba ng bata ang kanyang game over. Sa mababang stats ng kalaban, itinuro ng driver na literal na wala nang natitirang buong sandata si Aram para manatili sa lobby. Nakatingin sa lupa, nagbitiw lang ang bida ng isang nakakabantang paalala na paniguradong nasa cooldown na ngayon ang mga speed buff ng driver. Gumanti ang driver ng may sobrang kayabangan, sinabing kahit walang buff ay kaya pa rin niyang patumbahin ng madali ang bata. Pero bigla na lang nagdash na parang anino ang warrior, isinara ang distansya nila sa isang iglap. Isang kutsilyong brutal na bumaon sa hood ng kotse ang pumutol sa kadaldalan ng driver, naiwan siyang gulat at walang ideya sa nangyari. Naka-dual wield ng kumikinang na pulang daggers, sarkastikong nagpasalamat ang bida sa kalaban dahil sa pagwasak nito sa basura niyang espada. Kinumpirma ng EC na na-refund ang crafting mats mula sa lumang espada, habang pinaliwanag ng bata na nakapagpalit siya pabalik sa hay daggers niya dahil sa banggaan. Ipinakita sa panel na ang mga bagong sandata ay naka-min-max para sa attack speed, at hinamon ni Aram ang kalaban na simulan na ang totoong laban. Pinapagana ng matinding presyon at baliw na kagustuhang lumaban, pinalitan niya ang kanyang class bilang butcher, at inanunsyong magkakaroon sila ng isang speed duel.